So paano nga ba natin mapapabatcher ng mabilis yung mga nadagit nating young bird? Unang-una, hindi mo dapat pabatcherin yan. Okay? Kapag ka meron kayo nadagit mga kalapatids na ibon, kay galing man yan sa training, kay galing man yan sa derby, may sticker o kung ano pa, mga kalapatids na kanubi, kung ang ibon ay tumukod or nagdapo dun sa loft nyo, baka napagod yan, masama yung pakiramdam, may sakit, di kaya na may nauuhaw o kaya ay nagugutom, napagod sa sobrang paglipad, kinapos kaya nagdapo. Ayan. Pagka may ganyan sitwasyon at may nag-loft visit sa inyo at may nadagit kayo, pinakamagandang gawin siguro kung talagang nakikita nyong ay medyo pagod at medyo na gusto naghahanap ng tubig at gustong tumuka, painumin ninyo o kaya patukain ninyo. Kapag nakainom na at nakatuka, bugawin ninyo mga kalapatids. At kung pumasok sa kulungan ninyo para makiinom at makituka, mga kalapatids, pakawalan ninyo agad. Yan ang dapat maunawaan ng ating mga kalapatids na kanub. Lagi natin pinapaalala, magsimula kayo sa tama at magtatapos kayo sa tama. So isipin nyo mga kalapatids na kanubi, yung ibon na nadagit ninyo, may tunay na may-ari na naghihintay dyan. So iniisip-isip niya kung saan napunta yan, anong nangyari sa alaga niya, at makakauwi pa ba, napahamak na ba. So halo-halong pwede niyang isipin. Isipin nyo mangyari yun sa inyo at ganun din ang iisipin ninyo. Yung pala kinulong na pala, binartolina na pala nung nakahuli sa kanya. Samantalang yung ibon makikiinom lang at makikituka. Kawawa naman, o di ba mga kalapatids, pagka sa inyo rin ginawa. Kaya ang dapat ninyong gawin kapag may dagit kayo, mapa YB man yan o old birds, painumin nyo, patukain ninyo, then bugawin ninyo agad dahil lalo na kapag may sticker yan, kailangan pang maiklap ng may-ari yan. Okay? Siguro talagang hindi lang talaga kinaya ng katawan kaya tumukod. Okay? So pag gano'n, pakawalan ninyo, bugawin ninyo. Ngayon, kung pumasok sa loft nyo at pinakawalan ninyo, then pumapasok-pasok pa rin, try nyo i-self-toss mga kalapatids. I-self-toss nyo na medyo malayo-layo, baka sakaling maalala niya at mapagdesisyon na ng ibon na umuwi na dun sa totoo niyang amo, sa totoo niyang loft. Ngayon, kung sakaling makurit yung ibon at pinipili pa rin na umuwi o pumasok dun sa flyers loft nyo, pwede nyo yung gawin, mag-message kayo, mag-post kayo dun sa mga kalapati groups sa inyong barangay, maging sa mga kalapit barangay sa paligid ng area ninyo, baka sakaling nandun yung may-ari, at kapag ka na-confirm nila yung eksaktong numero ng ring band na nakasuksok dun sa ibon na yon na kumukod dun sa loft nyo, pwede nyong ipakuha na lang sa kanya. Kasi nga kahit ipakawalan nyo ayaw bumalik. So pwede na lang nilang daanan at kunin dun sa loft nyo. Ngayon kung sakaling walang pumapansin, walang kiklaim, at kung sakaling may nagkiklaim man pero hindi nila ma-confirm yung numero ng ring band ng ibon, ay wala tayong magagawa mga kalapatids. At ginawa nyo naman na lahat ng effort niyo mga kanubi para maging tapat at isauli sa totoong may-ari yung ibon. So kayo pa rin yung pinipili ng ibon, pinakawalan nyo na at lahat. So para sa akin lang, diyan ko masasabi na talagang para sa iyo yan, yung ibon na yan, at hindi mo na kailangan pabatchi rin dahil pusa na siyang pumapasok doon sa loft mo. Pero yung may nadagit ka, kinulong mo, tapos balak mong pabatchi rin at maging ibon mo, ay wag ganon mga kalapatids na kanubi, wag ganon, hindi yun tama. At kapag ka nasanay tayo sa hindi tapat na gawain, baka manganak ng manganak yun na mas komplikadong problema. Alam niyo yung mga nagtitinda ng mga tukod, yung mga ibon na galing sa lambat, baka maging sangkot tayo sa mga ganun pagdating ng panahon. Kaya habang nagsisimula pa lang tayo, simulan natin sa tama. Huwag tayong mandaraya. Kaya pasensya na dun sa ating kalapatids na nagtanong, sana maintindihan mo. At yun na rin naman kasi yung advocacy natin sa mga kanubi natin na gawin nating tama yung ating ginagawang pag-aalaga. Baka sa susunod maging laman na rin tayo ng kalendaryo kung saan makikilala tayo ng komunidad sa negatibong paraan dahil na rin sa ating mga pinagagagawa. Pakawalan mo, magkaroon ka ng kahit konting effort na makatulong para makauwi sa totoong may-ari yung ibon na yan. And then kung talagang wala, edi sa'yo na yan. Yun lang ang ating maipapayo. Okay? So sana nakatulong tayo dun sa ating kalapatids nagtanong at maging sa iba pa nating mga kanubi. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe
dito lang sa ating tambayan kung saan kapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Ingat kayo mga kalapatids at umuulan na. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!